Good morning guys. Sayo da ko nagpanit og balanghoy. Naagi pa balanghoy diri sa bisag na sa syudad no. Kaon gyapon tag balanghoy. Kay lami man gid ni mga lagot mon bisag asa. Basta naanad tag lagot mon, lami jud mo kaon og lagot mo bisag naa pa ta sa syudad mo puyo. So naa day hinatag nga balanghoy. Binigay ng kaibigan ni Ab-Ab. Ayan oh. Mga isang plastic tong binigay. Kaya gusto niya magsuman. Kaso lang wala namang pangkudkod. Sabi ko magsaing na lang tayo ng balanghoy. Baka malambot pa to. Pwede pang kainin. Ayan. Yung kaibigan kasi niya is may mga tanim ba na balanghoy, tapos mayroong mga tanim na okra, pipino. Pag nag-harvest sila, binibigyan kami dito. Ito ay mga reject guys, kasi bininta nila yung binunot na balanghoy na 1,000 kilos. Imagine 1,000 kilos. Kaya puhon-puhon magawa ako ng lutuan dito sa Panabo. Para pag nagpunta ako dito, pwede din ako magluto ng kasaba chips. Guys, naluto na din akong gilungag nga balanghoy. So, hahanguin ko na ito mga maninay. Hindi malata dahil marami pa po siyang sabaw. Dinamihan ko kasi siya ng sabaw kasi ang sabi ay 1 year na daw to. Pero mukhang hindi pa naman yata 1 year kasi lumambot naman siya agad. Tapos meron akong binili kahapon na sweet corn na mais. Ayan. Sinabay ko na sa pagsaing. Uy, parang nasa bukid din si Maninay. Pagkain din ng balanghoy at mais. Gamitin natin yung putong. Hala, labo siya na balanghoy guys. Labo na balanghoy. Hindi ko alam kung ano yung labo sa Tagalog. Basta, ayan oh. Uy, itsura pa lang ng balanghoy. Parang sarap na ngat-ngatin. Labas ko siya dito sa rice cooker para hindi siya malata. Buti na lang naalala ko. Munti ko na makalimutan. Nagsaing pala ako ng balanghoy. Uy, sarap ng tsura ng balanghoy. Sarap to pag may ginamos. Ayan, ang dami. Akala mo kung isang dosina yung kakain. Pero dalawa lang kami kakain nito guys. So yummy na guys. Kalami sa balanghoy, labo kay sa nga tanan. Hala. So, meron pang natira ditong balanghoy. Dito, isang plastic pa. Pwede pang gawing suman.
Gusto daw nila kumain ng suman nung may-ari. Magluto tayo ng suman pag nakakuha kami ng dahon ng saging. Ayan. Tapos meron pala ako ditong pinatubo na munggos. Gawin kong tawgi. Ayan. Pinatubo ko siya dito sa steamer. Uy, excited na ako mukaon ani. Wala kasi dito yung si Eunice, aray. Tumalon. Wala dito si Eunice, nandun sa kabilang bahay. Doon nag-stay. Nagtambay. Kasi may mga kaedad siya doon na nakakalaro niya, nakakausap. Dito naboboring siya. Kasi puro na lang trabaho yung tao dito. Pinaluto ko muna yung carrots, mga maninay. Bigyan natin ng konting asin. Ayan. Ayan. Tapos lagyan daw ng sili. So meron akong sili dito, hiwa-hiwain ko lang to. Siguro mga 3 piraso lang, baka hindi makakain yung kasama ko dito. Pagdamihan ko ng sili. Ako okay lang ako mga maninay kahit sa 100 pieces pa na sili. Ang problema dito ay yung kasama ko kung kakain ba. Sa Manila mga sili dire mga maninay nga mga talawan man. 3 piraso na ng sili nilagay ko, hindi man naganghang. Ay nako. So ngayon guys, hindi na natin lulutuin masyado yung carrots. So ilunod ko na yung pusit. Tapos mga isang minuto lang daw yung pag ano nito, pag luto. Kaya anak-anak mo mga manina yun ya, kay hadlok man di mata chip ko. Ato na lang karaw-karawon. Na ni siya guys, ang hitsura sa akong giluto. So dahil kunti lang po yung sugar, dinagdagan ko siya ng honey. Na yung hitsura ng aking niluto. Nagalat yung hugasan dahil wala pong tubig pag umaga. Nag-aagawan po yung mga tao dito sa tubig pag umaga. Kaya ngayon naman ay magsaing ako ng kanin. Meron kaming sinaing na balanghoy pero baka mas gusto niyang kumain ng saging. Ay saging! Kanin. Magluto tayo ng kanin. So ang gagawin natin ay ito po mga maninay yung aking ginawang gagawing tawgi. Tumubo na. Kaya dito lang yan, hindi yan ipapasok sa refrigerator. So maghugas muna ako ng hugasin. Module ni naka-advantage mga maninay no, kung naay permanent na trabaho o permanent na trabaho kay makapalit ka og mga pagkaon nga gusto nimo kaunon. Unya na ipundoy mo refrigerator, dili mawad-an. So muna maning kamo jud ko mga maninay nga makabalo jud ko og trabaho sa as graphic designer para puhon makasweldo na pud tag nanatay stable nga trabaho.
Sa karon, nagpabuhi pa si Maninay, charot. Joke ra guys. Naama ko diri nag-training, so taga luto ko. Diya walay tubig. Basta yun ani orasa. Mag-ilog ang mga tao og tubig. Ako na lang nilinuan. Basin ang gripo sa CR Muaga. So dito kumukuha sa akong waswas. Naluto naman ang akong sudan, so rice na pud ang ako ang lutoon niya. Kagahapon padala ko sa ako ang mga bata kung pampalit sudan, kaya na ako man sila bugas, so pampalit sudan na akong gipadala kagahapon. Ako silang gipadadaan kagahapon og pampalit sa sudan. So, dahil luto na po yung ulam, ayan, pero yung kanin hindi pa luto guys, mag-testing lang ko og kaon, parisan og balanghoy nga pagkalabo ka isa nga tanan. Sarap guys. Maanghang-anghang. Manamis-namis. So ang ginawa ko kanina, kunti lang yung brown sugar. Dinagdagan ko ng dugos. Kasi parang hindi ko nalalasahan yung brown sugar. Uy, ang sarap. Maanghang-anghang na manamis-namis. So yan guys, dahil tikim lang, yun na yun. Yung kanin kasi, kumukulo pa lang. Nakapaghugas na ako, malinis na yung hugasan. Ito yung masarap. Pampagana ng kain. Manamis-namis na maanghang-anghang. Yummy jud kaayo. To learn something new, just start now and explore. Follow my journey and see where this goes. Hi. So hello guys, it's 4:30 in the 4:53 na pala ng hapon mga maninay. So dahil gusto po nilang kumain ng budbud na balanghoy, suman na balanghoy. Kaya ito, wala naman kami ditong kudkuran. Food processor po yung ginamit ko na pangpino ng balanghoy. At dahil nga wala naman po mga Tupperware dito, ay dito ko muna ilalagay yung aking mga giniling na balanghoy. O, ayan. Sige, magkuha ka doon ng Tupperware. Ayan, so konti lang po yung aking igigiling na balanghoy. Kasi wala pong kalderong malaki dito. Nagre-react eh. Nagre-react si manager. Pwede daw. O, ayan. So, second batch na po tayo mga maninay. Kunti-kunti lang yung nilalagay ko sa food processor kasi hiniram lang namin to. Baka masira at makabayad pa kami. Ganyan lang.
Tapos, ganyan. First time kong gumamit, ay hindi pala first time kasi nakagamit na ako nito nung nasa Qatar ako. Ayan. Mabilis lang siya igiling mga maninay. Ang problema lang, hindi siya masyadong pino agad. So, kailangan mo siyang ulit-ulitin. Ayan. Huwag mo ko i-tupperware, mahal. So, eto na guys. Nakumusa na namin ng konti yung balanghoy. Tapos na po akong giling ng balanghoy. Merong tela. So, next, ang gagawin ko ay lagyan ko ng naiwan yung mga tela guys. Ayan, so dahil wala pong niyog na presko, kukumama yung ihalo natin mga maninay. Pagugnaw sa inyo ako eh. Yung kukumama na bago lang yung ilalagay ko dito mga maninay. Tapos, kailangan na medyo basa-basa yung pagka-mix ng coconut milk para hindi po matigas yung suman, yung balanghoy pag naluto. Kasi pag medyo dry siya, yung texture ng ng mixture, matigas po siya na suman mga maninay. Inubos ko na yung isang pack. Tingnan natin kung tama lang ba yung Tapos, ang gagawin ko ngayon, gagawa po ako ng ipalaman. Ito lang din yung balanghoy lang din. Ilulugaw ko lang siya with brown sugar kamay. Ito, brown sugar. Para malambot po yung palaman. Yung balanghoy natin, suman. So, meron po kaming margarine na binili kanina. Haluan ko to ng margarine. Magme-melt lang po ako ng margarine mga maninay. So, ang gagawin ko ngayon, gagawa po ako ng pangpalaman ng budbud. So, na-melt ko na yung margarine. So, dagdagan ko lang siya ng tubig ng 3/4 na tubig. Ayan. Next ay haluan lang natin ng balanghoy na kinudkod. Giniling. So, ilulugaw lang natin to mga maninay. Tapos, haluan natin ng brown sugar. So, eto na siya mga maninay. Hinaluan ko siya ng konting asin. Hinaluan ko siya ng brown sugar. And, hahaluan ko pa yan ng mani. Siyempre, yung margarine, hinalo ko rin dito sa ipapalaman natin ng budbud na balanghoy. Ito naman, hindi siya masyadong basa. Tama-tama lang. Sana po ay hindi matigas.
Wala na po kasing kuko mama. Ubos na. Ayan. Hindi ko pa to nahaluan ng brown sugar. Tutyal. Happy daw. Happy classic peanuts. Classic adobong mani. Oh. Dahil wala pong ibang mani, gusto ko sana yung prito lang ba. Yung ano lang na prito bitaw, yung binabalot lang ng mga tag 5 pesos, ganyan. Wala daw. Ito, tingnan natin to. Durugin muna natin. Ay, nabalik na yung food processor. Ayun yan. So, durugin ko na lang kasi wala na yung food processor. Binalik na namin sa may-ari. 2,000 years later. Good morning, guys! So, for today's video. So, guys, dahil hindi ko po tinapos yung paggawa ng suman kahapon dahil apiki na po sa oras. So, ngayon ko tatapusin yung paggawa ng suman. Andito na po. Nalagyan ko na to ng konting brown sugar. At ito naman po yung ipapalaman natin. Ipapalaman ko ng suman. So, balanghoy lang din to guys na giniling. Tapos, ginawa kong lugaw para po malambot po yung suman. So, actually, kinugay yung minimix ko pag ganito. So, wala mang kinugay. Brown sugar lang. Tapos, nilagyan ko rin ng mani. Ayan. At perfect na guys. Kaya nalagyan na natin ng asin. So ngayon, mag-ano na ako, mag-wrap na ako ng suman. Napunasan ko na yung dahon. So, hindi po mahaba yung suman na gagawin natin. Maliit lang, katamtaman lang kasi rice cooker lang po yung paglutuan ko mamaya. Kaya, iksian lang yung suman. Aray, agay, kasakit sa akong likod. Akong hawak. Nag-ano na naman yung baywang ni Maninay. Matanda na talaga. So. Patay ng kutsara lang.
Ayan. Maliit pero maiksi pero ambok. Kasya na to sa rice cooker kalaki. Yung haba niya guys, kasya na sa rice cooker. Sige. Guys, ang nagawa kong suman ay 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dalawang maliit. So, 13 lahat. Ayan, thank you Lord. Ayan, tapos na. So, mamaya na namin yan lutuin. Pag naluto na yung sinaing namin na kanin dahil wala po kami ibang lutuan dito. So, guys, luto na po yung suma natin. Ito na. Ayan. At ito na nga po yung aking binuksan. So, meron po siyang butas sa gitna. Alam nyo na yan. Kasi yan po yung nilagyan natin ng palaman. Pero in fairness guys, sobrang lambot po ng suma ni Maninay. Ayan. Sobrang lambot. Ayan oh. Tapos, ayan, makikita nyo yung mani na hinalo natin. Ayan. Kung wala kayong mga niyog dyan na presko sa inyo, pwede ko kumama yung gamitin nyo. Ayan. Sobrang lambot. And guys, dahil hindi po natin nakalimutan lagyan ng asin, ang sarap ng suman. Matitaste mo din yung kunting asin na nilagay ko. Kahit 2, 3 piraso pa yung kainin mo, hindi ka mauumay.